Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, mainit itong pag-uusapan natin. Topacio, kinastigo, dapat dito madisbar. 10,000 ang milya ng kabastusan. Bong Suntay, tanggal ang maskara. At Duterte, saludo sa mga kaalyado. Grabe mga kaibigan, talagang suportado at sumaludo pa talaga ang mga Duterte sa galawan ng mga kaalyado. Isa na nga dito si Atty. Topacio na talagang todo depensa sa kanyang kaalyado. Ang matindi, naging bastos pa ngayon ang mga artista at dumepensa. Tulad na lamang mga kaibigan ni Jasmine Cortez, pati si Ivana Alawi abay dinamay pa sa laro ng politika. Matindi talaga, para bang ginagawang normal na yung kabastusan. Paano na lang kaya kung si Sara Duterte ang Pangulo? At syempre, Pulong Duterte, sumaludo sa galawan ni Bong Suntay at Topacio. Abay pasado pagdating sa loyalty. Kaya naman kinastigo ng mga matatapang na abogado. Talagang durog sa kaya ng mga kabalbalan ng mga Duterte. Abangan nyo po yan. Pero bagong lahat, pakilike muna ang ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan, itong kabulastugan na naman ni Bong Suntay. Alam mo, iba-iba. Yung misis ko natawa dahil alam naman nila. Yung kapatid ko sinabi, bakit mo sinabi yan? Kuya. Depende sa konteksto. Yung mga kaibigan kong lalaki, nung nag-viral, sabi, idol kita talaga. Sinabi ni Congressman Bong Suntay na naging magaan ang pagtanggap ng kanyang asawa sa bastos na pahayag niya tungkol kay Ann Curtis. Pero sa exclusive na pahayag ni Mrs. Sheila Suntay, mariing pinabulaanan niya ito. Giit din niya, hindi siya at kanilang mga anak sumasang-ayon sa ginawa ng kanyang asawa at hindi raw siya natawa. Humingi rin siya ng tawad kay Ann Curtis. Anya, no woman should ever be spoken about that way and that she stands with the actress. Pakiusap din ni Sheila, wag nang idamay sa issue ang kanyang mga anak, nais na lang daw nilang manatiling pribado. Una na ring naglabas ng pahayag si Quezon City Mayor Joy Belmonte at kinastigo ang naging asal ni Suntay. Sinungaling no mga kaibigan. Mismong asawa no ni Congressman Bong Suntay at mga anak. Kinakahiya yung kabastusan, yung pagpantasyahan niya etong si Ann Curtis. Tapos humingi pa ito ng sorry mga kaibigan sa publiko, pero wala daw mali sa kanyang analogy. Talaga? Tulad na lamang mga kaibigan ni Topacio, imbis kasi nakastiguhin yung kabulastugan ng kanyang kaalyado, abay todo depensa. At lahat daw ito mga kaibigan ay parte ng pamumulitika sa kanilang amo na si Sara Duterte para daw sirain. Abay pakinggan natin ito mga kaibigan, saglit lang to. Kayong mga artista, yung mga ganyan, ikaw, Jasmine, bakit ka nagpo-post ng mga bikini pictures mo sa social media, sa mga pahayagan? Hindi ba para ikaw yung pagnasahan? Para ikaw ay sumikat? Huwag mong sabihin art yun. Huwag mong sabihin ini-endorso mo yung brand ng bikini. O yung resort. BS yan. Hindi kami mga ungas dito para maniwala sa'yo. Yung mga artista dyan, sina Ivana Alawi, bakit sila nagpo-post? Di ba para views? Bakit sila tinitignan? Magandang babae, sexy. Di pinagnanasahan ng mga lalaki. Straight talk. Puro tayo, plastikan dito Yan ang hirap sa mga Pilipino, puro plastic Kaya do not give us that hypocrisy. Ang problema dyan sa House, pati sa Senado, ang daming hipokrito dyan di ba? BS lang tayo ng mga yan. Ang bottom line dyan, gusto nilang i-declare na agad, which they already did, na sufficient in substance yung impeachment complaint. Di ba? Last week pa sinasabi ko sa inyo, wag na kayong makinig dyan. Si mga kaibigan, basta binabati ko si mga Duterte, ang laging rason, pinupolitika. At tama naman si Atty. Topacio, marami talagang hipokrito dyan sa Senado. Lalo na yung mga DDS senators. Di po ba? Alam niyo mga kaibigan itong sinasabi ni Topacio, maling-mali talaga yung logic niya no? Kapag ang isang babae ay nakabikini para sa trabaho mga kaibigan, model man yan, athlete o kaya naman influencer, yung mga artista, ang layunin daw nito mga kaibigan ay para pagpantasyan sila ng mga kalalakihan. Aba matindi. Ginawa pa talagang mga kaibigan simbolo ng kabastusan ng mga babae. Maling-mali Trabaho po ang tawag doon, attorney. Ang paglalagay kasi ng mali siya sa pananamit ng iba ay hindi po refleksyon ng karakter ng babae. Tandaan po natin yan.
kundi refleksyon ng maruming isip ng tumitingin tulad po ninyo. Attorney Topacio. Tanong natin dito kay attorney, misogynist po ba kayo? Oo, kaya ganyan kayo mag-isip? Kaya ganyan na lang yung inyong pananaw? Para bang sinasabi kasi mga kaibigan ni Topacio na ang mga babae ang dapat managot sa kung paano sila tinitignan ng mga lalaki? Bakit? Ang babae ba ang kailangan mag-adjust sa kawalan ng self-control ng ilang kalalakihan tulad po ninyo? Attorney Topacio? Maliwanag kasi mga kaibigan yung ganitong klaseng mindset ay walang lugar. Lalong-lalo na sa panahon natin ngayon. Napaka-modern na natin. Nakakatakot mga kaibigan. Galing pa talaga mismo sa isang abogado. Dapat talaga dito madisbar. Kaya naman mga kaibigan, heto ang matinding sagot ng mga matatapang na abogado tulad nila Attorney Bueno at nila Attorney Dino De Leon. Talagang durog sa kahihiyan itong mga alipores ni Duterte. Pakinggan po natin to. Ngayon, kung sino man yung na-offend dito at na-violate mo yung rights, maaaring maghain ng kasong sibil ang mga nasaktan para humingi ng kompensasyon para sa moral na pinsala tulad ng pagkakahiya o kalungkutan. Ngayon, paano kung yung nagba-violate ng karapatan ng mga kababaihan ay isang abogado? Kaya no? nga. Ano ang kanilang mga magiging pananagutan doon sa kanilang inabuso ang kanilang mga karapatan? So, yung lawyer bilang isang miyembro ng Integrated Bar of the Philippines, yung IBP, maaari ring harapin. In this case, maaaring harapin ni Attorney Ferdinand Topacio ang administratibong kaso para sa paglabag sa mga ethical na pamantayan ng profesyon. Kasi may code of conduct and ethical standards siya Yes. for public officers and also for lawyers. No, kapag binayolate mo yan, pwede kang i-reprimand, pwede kang masuspende kung ilang taon, o pwedeng maging dahilan nito ng pagkakatanggal mo bilang abogado. Depende yan sa gravity of the case. So, ano yung mga parusa? Pagbabawal na mag-practice ng batas. Hindi ka na pwede mag-practice of law during your suspension. Paano kung naging permanent? Kawawa na, mahirap-hirap mag-aral ng batas, di ba? Pagkatapos tatanggalan ka ng lisensya dahil lamang sa pananalita na lumalabas na may pang-abuso sa kababaihan. At may mga iba pang parusa, depende yan sa bigat ng pagkakasala ng abogado. So, hindi lang naman actually legal na problema at dulot ng ganito mga pahayag. Ito rin ay nagpapalakas ng kultura ng kawalan ng paggalang at pagbibintang sa biktima. Yun talaga. Katawan niya yan eh. Bahala siya sa buhay niya kung ano Kaya gusto nga niyang eh, isuot. dapat Diba? ganun eh. For as long as it is not contrary to public policy, to customs, to traditions, and to the rule of decency. Totoo. Kung nasa beach resort naman yung tao, nagpo-photos yun, nakasuot ng 2-piece or 1-piece, walang masama doon. Huwag mong isipin na magiging point of desire yan ng mga kalalakihan. At kung ikaw man nagkaroon ng pagnanasa, sarilinin mo na lang. Correct. Diba? Huwag mong gawing in public. Hmm. Kasi dito baliwala nito ang katotohanan ng responsibilidad sa paggalang sa karapatan at dignidad ng iba ay nasa bawat isa. Hindi nasa biktima. Huwag mo isisi sa biktima. Yun na nga. Ngayon, sa panahon ng buwan ng mga babae, Yes. lalong dapat nating ipakita na ang bawat babae ay may karapatang mamuhay ng walang takot sa diskriminasyon o panghuhusga. Mahirap yung ganun, no? Tulad si Atty. Topacio, sinabi niya doon sa isang newsfeed na nakita ko, na katabi niya at naamoy niya isang kongresistang batang-bata. Inamin niya na nagkaroon siya ng pagnanasa doon sa batang kongresista. Dahil ang bang yata daw, no? At may itsura yung bata. Heto yun mga kaibigan yung sinasabi dito ni Attorney Bueno. Eto. Yan. Sabi po ni Topacio dito, and I quote, "Ako dati, pinagnasaan ko rin dati si Sara Ilago. Naamoy ko nung hearing namin sa DOJ. Magalit na kayo kung magalit kayo sa akin. I don't care." Mga kaibigan, pinagnasaan niya. Oo, yung batang-bata at maganda. Talaga naman maganda talaga po si Sara Ilago Hindi si Sara Duterte. Di ba mga kaibigan, no? Talagang manyakol din no? Ay nako talaga, linyahang DDS. Kaya naman mga kaibigan, ang sabi na lang dito at buwelta ni Miss Jasmine Cortez, eto mga kaibigan. Yan. Dugyot ka. Ewan ko na lang mga kaibigan. Sana tamaan talaga no? Etong si Topacio, dugyot ka daw. Oy. Wala bang to mga kaibigan, si Topacio, asawa, anak na babae, kapatid na babae,
'Di ba? Siguro naman may nanay ka na babae, no? Tapos ganyan ka mag-isip. Ang galing. Tuloy natin 'to, mga kaibigan. Hindi tama yun, sasabihin mo i-public. Masama yun. Pinagbabawal yan ng ating batas. Maaari ito magbigay lakas o magdulot ng pinsala. Lalo na kung ikaw ay kilalang abogado. Kaya nga. Kaya medyo ingat-ingat ng konti. Itong pahayag na ito ni Atty. Topacio ay hindi lamang isang opinion kundi isang pahayag na maaari magdulot ng malubhang legal na kahinatnan dahil ito ay sumasalungat sa mga batas na nagpoprotekta sa mga karapatan ng mga babae. Sana lang, mga kaibigan, no, ganito yung mga abogado natin tulad nila Attorney Bueno. Di tulad ni Topacio. Mali na nga, mga kaibigan, abay sinusuportahan pa at ang matindi, sinisisi pa ang mga babae, yung mga artista, yung mga dumepensa doon nga sa mga kaibigan, napakalaswa na analogy ni Bong Suntay. Di ba, mga kaibigan? Wala daw kasi masama, mga kaibigan, sa imagination. Kahit anong kabastusan pa yan. Kaya naman super saludo, mga kaibigan, yung kanilang amo. Ayan, si Pulong Duterte. Saludo kay Suntay. Siyempre, mga kaibigan, naipakita ni Bong Suntay. Siya lang naman po kasi yung bukod tangi na hindi bumoto para sa impeachment ni Sara Duterte. Kaya tingin ng mga DDS, abay talagang pasado at talagang loyal itong si Bong Suntay. Lalong-lalo na itong si Topacio ngayon na nagpapakitang gilas. Oo, para protektahan yung kanilang BP Sara. Yan. Matindi talaga, no? Di ba nga, mga kaibigan, kailan lang napabalita lang din itong si Pulong Duterte. May video pa nga no? Na nasa club, nagwawala. Tapos may mga kasamang di umano'y bayarang babae. Kaya tama lang yung kasabihang birds of a feather flock together. Di po ba? Kaya sa susunod, mga kaibigan, wag na po nating iboto yung mga ganitong politiko, lalo na yung mga ambisyoso. At syempre, basta Duterte at mga kalyado, mga tatak Duterte. X na dapat yan, mga kaibigan, sa balota. Ika nga ni Atty. Dino De Leon. Pakinggan po natin to. Sa gitna ng seryosong usapan tungkol sa impeachment ng Vice Presidente, ang naisip mong iambag sa diskusyon ay kung paano ka nag-init habang iniisip si Ann Curtis. Hindi ito inuman. Nasa Kongreso ka ng Republika ng Pilipinas. Correct. Public officer ka. Ang bawat salita mo ay bahagi ng public record. Pero kaysa dignidad ang ipakita mo, ang ipinakita mo ay kabastusan at kawalan ng respeto sa kababaihan during Women's Month pa. Tandaan mo, sa batas, may Safe Spaces Act para labanan ang sexist at degrading remarks laban sa kababaihan. Higit pa doon, sa ilalim ng konstitusyon, meron ding Code of Conduct and Ethical Standards ang mga public officers na katulad mo. Bilang citizen ng District 4 ng Quezon City, I am embarrassed by you and you do not represent me. You are a disgrace and you don't deserve to be called honorable with your dishonorable acts. I urge the House to not allow its halls to be a refuge of somebody na bastos at walang modo sa kababaihan. Sa susunod na eleksyon, hindi mo na kailangan mag-imagine dahil kaming mga botante sa District 4 na mismo ang magpapakita kung ano ang mangyayari sa mga leader na walang respeto sa kababaihan. Agyamanak, Atty. Dino De Leon po at dapat patas sa batas. Tama naman po, di ba? Si Atty. Dino De Leon dito, mga kaibigan. Ang Kongreso kasi ay lugar para sa paggawa ng batas. Di po ba? Sa paghahanap ng katotohanan, di ba? Accountability, lalong-lalo na ngayon sa impeachment ni Sara Duterte. Hindi para sa mga bastos na biro na wala namang kinalaman. Oo. Dito sa hearing, no, sa impeachment ni Sara Duterte. Nakakahiya Nakakabahala kasi, mga kaibigan, yung ganitong klaseng kabastusan, ginagamit pa talaga para depensahan yung kanilang amo na si Sara Duterte. Malinaw po yan. Paano kasi, mga kaibigan? Patunay na mas mahalaga sa kanila ang kaalyado kaysa sa tamang modo. Sa bagay, mga kaibigan, nakuha naman ni Bong Suntay yung saludo at palakpak ng mga Duterte. Diba? Pero, mga kaibigan, ang sigaw ng publiko sibakin sa pwesto yan. Oo. Sana talaga no, mga kaibigan, idaan sa ethics yan. Talagang parusahan, mga kaibigan. Lalong-lalo na itong si Topacio, dapat madisbar Di po ba? Yung katwiran po kasi ni Topacio, oo, gasgas na gasgas, palusot lang, mga kaibigan, para gawing normal ang pagtrato sa mga kababaihan bilang mga simbolo ng kabastusan. Abogado pa man din yung pagtatanggol niya kay Bong Suntay, sa halip na sana itaas yung antas, mga kaibigan, ng diskurso sa politika, ibinaba pa talaga nila.
sa antas mismo ng kabastusan. Nakakahiya. Kaya tama lang mga kaibigan yung sinasabi dito ni Attorney Dino, wag po tayong pumayag na gawing standard ng mga DDS trapo ang ganitong klaseng pag-iisip. Oh, hindi po ba? Ang tunay na leader kasi ay may disiplina sa isip, sa salita at sa gawa. Hindi tulad ng ganito mga kaibigan. Oh, yan oh. Hindi yung puro kuda lang, di ba? Laging may social drama, laging may issue ng korupsyon. Takot na takot sa accountability, tapos ang tanging ginagawa lang, puro paninira sa ating gobyerno at sa ating Pangulo. Ay nako talaga. So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyo kalimutan, i-like at i-share itong mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.